Hindi maalis ang kaba sa dibdib ng 17 anyos na si Joy. Habang nilalakad ang kahabaan ng kalsada, pauwi sa kanila. Kabado siya habang nililibot ng tingin ang buong paligid. Sa takot na baka may aswang na umatake sa kanya. Kagabi kasi sa lugar nila ay isang batang babae ang nabiktima ng aswang. Kinilala ang batang babae na iyon na si Mary, na 13 anyos pa lamang. Kilala ni Joy ang biktima. Ito ay dahil kababatan niya ito at kapitbahay pa nila. Takot na takot siya nang mabalitaan niya ang nangyari sa kaibigan niya. Nangangamba tuloy siya na baka atakihin rin siya ng aswang. Lalo na ngayon na mag-isa siyang umuwi mula sa bahay ng kanyang kaibigan na si Rhea. Napasarap kasi ang kwentuhan nilang dalawa at hindi niya namalayan ang oras na mag-aalas 6 na pala ng gabi. Bilin pa naman ng kanyang ina sa kanya ay umuwi siya bago lumubog ang araw. Ngunit hindi niya yun nasunod sa pagkakataong ito. Umuwi siya kung kailan gabi na. Kaya sa mga sandaling ito ay nangingibabaw ang takot sa kanya. Sandali siyang natigilan sa paglalakad nang makarinig ng pagkaluskos sa gilid ng daan. Napalunok siya ng laway matapos yun. Naisipan niyang silipin kung anong meron doon, ngunit hindi rin niya natuloy. Dahil isang tao ang biglang humawak sa balikat niya. Nang lingunin niya, ay nagulat siya nang malamang ang kaibigan pala niyang si Imelda. Si Imelda ay kaklase niya ngayon sa high school at marami sa mga kaklase niya ang natatakot rito. Hindi niya alam kung bakit. Sa tuwing tinatanong naman niya ang mga kaklase niya tungkol rito, ay hindi siya masagot ng mga ito. Napapakuno tuloy ang noo niya dahil hindi niya maisip kung bakit natatakot ang mga ito sa kaibigan niya. Isang nakakakilabot na ngiti ang binigay ni Imelda sa kanya nang sandaling banggitin niya ang pangalan nito. Hindi niya maintindihan kung bakit tila tuwang-tuwa ito na nakita siya sa kalagitnaan ng gabi. Sa isip-isip niya, natatakot na nga siya tapos nagagawa pa siyang ngitian nito. Medyo nainis siya dahil sa inaakto nito. Tinanong niya ito kung anong ginagawa nito sa labas. Napatango lang siya nang sabihin nitong nagpapahangin lang ito dahil mainit sa kanila. Paalis na sana siya dahil nagmamadali siya. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang hawakan siya ni Imelda sa braso na siyang kinagulat niya. Nang tignan niya ito sa mga mata ay nakakatakot ang aura nito. Tinanong siya nito kung pwede daw bang samahan niya ito na mag-ikot-ikot muna. Humindi siya ng una dahil nga nagmamadali siya. Ngunit nang masigpitan nito ang hawak sa braso niya, ay napa-oo na lang siya na pinagsisisihan niya ng husto. Matapos yun, ay binitawan na siya nito sa braso at nag-ikot-ikot na sila sa masukal na kagubatan. Hindi siya makapagsalita habang naglalakad silang dalawa. Panay lang ang tingin niya sa paligid dahil may nararamdaman siyang sumusunod sa kanila. Dahil doon ay umakyat ang takot sa buo niyang katawan. Nagtaasan ang mga balahibo niya sa braso dahil sa nerbiyos at kaba. Pigilan man niya, mahirap dahil nagsisimula na niyang marinig ang mga ingay na kinatatakutan niya. Nariyan ang ingay ng uwak, ng lupa at ng mga tuyong daon sa lupa
na nagsisimula na sa paglipad dahil sa lakas ng hangin sa lugar na kinaroroonan nila. Huminto siya sa paglalakad nang mapansin niyang siya na lang pala mag-isa. Pagtingin niya kasi sa gilid ay biglang nawala si Imelda. Nahintatakutan niyang nilibot ng tingin ang paligid. Nang makarinig siya ng kakaibang ingay, hindi siya maaaring magkamali. Isa yung aswang. Dahil doon ay napatakbo siya pabalik papuntang kalsada. Ngayon, nauunawaan na niya kung bakit natatakot ang mga kaklase niya kay Imelda. Aswang ito. Iyon ang tingin niya. Hindi pa man niya kumpirmado, pero tingin niya ay aswang ito. Dahil bigla na lang itong nawala sa tabi niya. Samantalang kanina ay magkasama lang sila ng dalawa. Ang hindi lang niya alam ay kung anong klaseng aswang ito. Wala siyang ideya. Kaya naman, hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin. Sa kalagitnaan ng pagtakbo niya, isang kubo ang nakita niya na malapit sa malaking puno ng mangga. Nilapitan niya ang kubong iyon at sinilip kung may tao ba sa loob. Nang malamang wala, ay pumasok siya agad sa loob nun at nagtago sa ilalim ng lamesa. Mabilis na napatakip siya sa bibig nang marinig niyang bumukas ang pinto. Nanginginig na ang mga binti niya dahil sa takot, pero hindi niya alintana yun dahil kaligtasan niya ang mas mahalaga. Mas pinili niyang maging tahimik habang nagtatago sa ilalim ng lamesa. Maya-maya pa, isang pares ng paa ang nakita niya malapit sa kanya. Mula yun sa taong pumasok sa loob ng kubong kinaroroonan niya. Sandaling napakunot ang noo niya. Kanino kayang mga paa yun? Tanong niya sa kanyang sarili. Ilang saglit pa, isang sigaw ang narinig niya mula sa labas ng kubo. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang boses ni Imelda at tinatawag siya. Napayakap siya sa mga binti dahil sa takot. Nagsimula nang mamuo ang luha sa mga mata niya. Natatakot na napatingin siya sa pinto nang makita na lumabas ang taong kasama niya sa kubo. Ilang minuto ang lumipas, hindi na niya marinig ang boses ni Imelda. Gumaan ang pakiramdam niya dahil tingin niya ay nakaligtas na siya rito. Ngunit mukhang nagkamali yata siya. Dahil maya-maya ay muling bumalik ang taong kasama niya sa kubo. Hindi ito mag-isa dahil kasama nito si Imelda. Bitbit ng taong yun ang kaibigan niya na hindi na gumagalaw. Sa tingin niya ay mukhang patay na ito. Dahil doon ay muli siyang napaisip. Hindi si Imelda ang tunay na aswang. Kung ganun, sino? Sino ang totoong aswang na pumapatay ng mga tao sa lugar nila? Ilang saglit pa, narinig niyang nilapag ng taong yun ang katawan ni Imelda sa ibabaw ng lamesa, kung saan siya nagtatago. Nagulat siya nang biglang makarinig ng pagtaga at pagtulo ng dugo mula sa pwesto niya. Napatingala siya at gano'n na lang ang pagkagimbal niya nang maisip na pinagtataga na ang katawan ni Imelda. Hindi niya alam kung anong gagawin niya ng mga sandaling yun. Nanatili lang siya sa pwesto niya kahit na alam naman niyang matutuluan siya ng dugo doon. Ngayon ay basang-basa na siya ng dugo. Naliligo na siya sa dugo. At wala siyang ibang magawa kung hindi ang tanggapin lamang ito. Maya-maya pa, nakarinig siya ng boses mula sa itaas. Nanlaki ang mga mata niya. Nang makilala niya ang boses na yun, hindi siya maaaring magkamali. Boses yun ni Imelda. Dahil doon ay naguluhan siya. Ang buong akala kasi niya ay patay na ito. Ngunit mukhang nagkamali siya.
Dahan-dahan siyang lumabas sa pinagtataguan niya at pagtingin niya sa lamesa, natulala siya. Napaatras. Hindi pala si Imelda ang tinataga kanina. Kung hindi ang taong kasama niya sa kubo, si Isaac, isa sa mga kabaryo nila. Nang tapunan niya ng tingin si Imelda, ay nakangiti ito sa kanya habang kumakain ng braso ni Isaac. Halos masuka siya sa nakikita niya. Ngunit, hindi niya napinansin pa yun. Ang mas importante ay makaligtas siya mula sa sitwasyon niya ngayon. Ngayon, naiintindihan na niya. Kaya pala ganun na lang ang takot ng mga kaklase niya rito. Dahil sa isa itong aswang. Laking pagsisisi niya na hindi niya ito napansin matagal na panahon na. Wala siyang kaide-ideya na aswang na pala ang kinakaibigan niya. Ilang saglit pa, nagsalita si Imelda. Pinapatakbo niya si Joy. Bibilang raw siya ng 1 hanggang 10 at pagkatapos nun, hahabulin niya si Joy. Oras na maabutan niya ito, ay hindi siya magdadalawang isip na patayin ito, gaya ng plano niya. Agad naman na tumalima si Joy sa sinabi niya at nagkukumahog ito na tumakbo palabas ng kubo na kinaroroonan nilang dalawa.